Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tinawag ang palayaw na gemstone, at diretsyong binati siya ni Aaron. Gayunpaman hindi napansin ni Gemstone ang pangalan ng nagpadala at agad na nagmura ng malakas. Sino ito? Baliw ba ang lalaking ito? Sino sa tingin niya para tawagin akong scammer? Naisip ni Gemstone, naguguluhan, sino ba itong lalaking ito? Makalipas ang ilang segundo, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gemstone nang mabasa niya ang pangalan ng nagpadala. Oh, siya pala. Kumpletong 180 ang ugali niya. Ah, so ikaw pala, guest from last time, sabi ni Gemstone, medyo nahihiya. Aaron chuckled mischievously as response, oo, ito ako, gusto kong bumili ng ilang higit pang mga kristal ng mana, katulad ng presyo noong nakaraan. Sinubukan ni Gemstone na tumanggi, sinabing ito ay isang espesyal na kaso noong nakaraang pagkakataon, at hindi niya akalaing gagana ito sa pagkakataong ito. Pero diretsyong tumambad sa kanya si Aaron, bakit ka nagsisinungaling? Dapat alam mo na hindi naman ako nakakatulong, at mayroon pa akong kasaysayan ng chat mula sa huling pagkakataon, tumanggi kang magkompromiso at laging gustong maglaro ng hardball. Ang batong pangalahas ay nakaramdam ng labis na pagkabigo sa banta, ang taong ito, kahit isumbong niya ako, ilang araw lang ako. Maban. Ngunit kung isasaalang-alang ko ang mga pagkalugi noong mga araw na iyon, ang pagbebenta sa kanya para sa ilang dagdag na barya ay magiging mas kumikita, hindi ba? Ang batong pangalahas ay nag-aapoy sa galit, pakiramdam na siya'y pinaglalaroan, ngunit kailangan niyang panatilihin ang mga pagpapakita at tinanong si Aaron, kaya, ilan ang gusto mong bilhin? Sagot ni Aaron, ilan kaya ang mabenta mo? Walang gana ang sagot ni Gemstone, 25 intermediate grade crystals at 20 low grade, mabilis na sumagot si Aaron, ibenta lahat sa akin. Bumantong hininga ang batong pangalahas, fine, fine. Matapos ang pagbili, nagsimulang magkalkula si Aaron dahil binili niya ang mga intermediate grade na kristal para sa 10 coinak at ang mababang grade na kristal para sa 5 coin each. Kailangan niyang ibenta ang mga ito sa halagang. Mabilis na nag-post si Aaron sa channel ng system, nagbebenta ng mga intermediate grade mana crystal para sa 12 coin at mababa ang grade para sa 3 dong na may naka-enable na automatikong trading. Nang maayos na ang lahat, nag-inat siya at humikab, nakahinga ng maluwag, ito ang pangunahing prinsipyo ng pangangalakal, buy low, sell high para kumita, few. I guess oras na para matulog. Samantala, sa kwarto ni Gemstone, laking gulat niya na nahulog niya ang kanyang tubo at napabulalas, ano ito? Natigilan si Gemstone nang makita ang sales announcement ni Aaron, that shameless guy, if I sold it cheap to you, dapat ay ginamit mo ito sa iyong sarili o ibinenta ito sa iyong sariling mundo, bakit mo ito ibebenta sa parehong channel? Kinaumagahan, si Aaron, nahihimbing pa rin sa pagtulog, nakahanap ng tambak ng mga bagong mensahe, matamlay siyang bumulong, bakit ang dami kong mensahe? Nag-aalang din si Aaron na nagpadala ng ilang tandang pananong sa galit na Gemstone. Gemstone pagkatapos ay nagsimulang campaign at pagbabante sa kanya, bakit ang mga tandang pananong, ikaw haltak. I'll destroy you? Naisip niya. Mayroon akong 3 taon ng karanasan sa pangangalakal sa aking nakaraang buhay, at pagkatapos ng maraming beses na day-in, natutunan ko ang ilang bagay. Natawa si Aaron sa pag-iisip na kung may magalit sa kanya, wala silang magagawa, kung tutuusin, hindi sila maaaring lumipat sa ibang dimensyon, kaya, maaari siyang tumugon sa galit na may dobleng galit. Hindi nagatubili si Aaron, huminga siya ng malalim at nagsimulang magmura, kaawa-awa kang mangangalakal, sino ka ba para magalit sa akin? Sira ang iyong ina. Natigilan si Gemstone sa mabangis na reaksyon ni Aaron, ano bang ugali nito, ano ba, galit ka kasi sinumpa kita. Naalala ni Aaron ang isang alaala ng kanyang nakaraang buhay nang makipagtalo siya sa isa pang mangangalakal. Naalala niya kung gaano siya kahanga-hanga sa paraan ng kanilang pananalita, kung tama ang pagkakaalala niya, ang lahi nila ay Azalos, sinubukang gayahin ni Aaron ang kanilang pananalita, clumsily but with great confidence. Hindi ko pa nga nasisimulan, ikaw, gusto mong subukang mapag-atake sa mukha. Naiwan si Gemstone na natarante sa kakaibang panggagaya ni Aaron, can't you stop, ungol niya, frustrated.
Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng ganang suntukin ang lalaking ito, was he nerve-wracked or something? Nag-aalangay na pinuna ni Gemstone si Aaron, "Oy, hoy, medyo malayo ang mararating mo sa pagkakataong ito." Nang makita ang mahinang tugon ni Gemstone, casual na sumagot si Aaron, "May problema ba?" "I promised not to resell or anything." Samantala, nag-relax siya, sinusuri ang mga automated transactions na ginawa habang natutulog siya at ninanamnam ang paglaki ng kanyang kayamanan. Nagmamaktol si Gemstone, "Hindi ka dapat makipagtawaran sa gemstones, pero sinusubukan mo lang akong i-undercut. Kung nagbebenta ka sa parehong presyo, baka maintindihan ko, but you're just trying to rip me off." Mahinahong sagot ni Aaron, "Iyan ay dahil nagbebenta ka sa cutthroat prices." Hininaan ni Aaron ang boses niya ng mapang-akit, "Hindi ko sinabi na gusto kong ibaba ang presyo. Kung nagbebenta ka sa orihinal na presyo, bibili pa rin ako." Buong tanggi si Gemstone, "Wala akong pakialam sa original pros o sa ano paman." Sa makatuwid, wala nang transactions pang mangyayari. Si Aaron ay parang naiinis na talaga siya. Nagpatuloy si Aaron sa pagsusumamo sa kanya, "Huwag mong gawin ito, matatalo ka sa isang deal. Ang isang malaking mangangalakal na tulad mo, at hindi ka magbebenta." Si Aaron ay nagpumilit, sinusubukang ay-ugoy siya, sa kaibuturan, siya ay tiyak na para sa mga taong tulad ng Gemstone, pera ang kanilang relihiyon at paniniwala. Kung maaari lang niyang ibaba ang kanyang tono, malapit na niyang matanto kung ano ang mas mahalaga kaysa sa personal na emosyon. Gaya ng inaasahan, gaya ng naisip ni Aaron, ang mga handang gawin ang lahat para kumita ay siya ring pinakamadaling hikayatin ng tubo, sa kalaunan. Tumugon ang Gemstone, "Naiintindihan ko na ngayon, gumawa ka ng isang wastong punto, Gemstone, tulad ng marami pang iba na itinutulak lamang ng kita, ay maaaring swayed sa pamamagitan ng tubo higit sa lahat, at sa huli, siya relented, naiintindihan ko ito, mayroon kang kahulugan." Pinaalalahanan ni Gemstone ang sarili, "Hoy, para sa isang malaking mangangalakal na tulad ko, wala itong kabuluhan." Tanong niya kay Aaron, "Sige, ano ang original price na sinasabi mo?" Excited na sagot ni Aaron, "I sell them at 12 coin for intermediate grade and 3 coin for low grade." Sinuri ni Aaron ang mga benepisyo ng eksklusibong diskwento sa tindahan ng VIP. Ang sentro ng kalakalan ay magbibigay ng subsidyo sa kakulangan kapag nakikipagkalakalan. Ang subsidy ay maaaring hanggang 30% ng kasalukuyang halaga ng pera, at ang halaga ng subsidy ay ituturing na negatibo, kinakalkula niya, sa kasalukuyan. "Mayroon akong 455 dong, kaya sa 30% tulong, maaari akong gumamit ng hanggang 675 dong." Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkalkula, sinabi ni Aaron sa Gemstone, 50 intermediate grade at 19 na low grade. Nagulat si Gemstone, "Bumibili ka ng napakaraming intermediate grade, pero kulang ako sa pwesto ko." Sagot ulit ni Aaron, "Sabi mo may minahan ka, di ba?" Sumagot si Gemstone, "Sa tingin mo ba nahuhulog ang mga kristal ng mana mula sa langit patungo sa mga minahan?" Hininaan ni Aaron ang kanyang boses at nagtanong, "Kaya, ilan sa bawat uri ang mayroon ka?" Agad na sumagot ang Gemstone, 25 intermediate grade at 50 low grade. Tahimik na tumango si Aaron, "Sige, bibilhin ko silang lahat." Sa naisip niya, "This will beneficial for me. Kailangan ko lang ibenta ang mga ito sa medyo mataas na presyo para kumita." Kaagad, nag-post siya ng isang automatikong pagbebenta, espesyal na presyo para sa mga kristal ng mana dito, mga knight, mages, martial artist, lahat ay magagamit ang mga ito, mga mababang grade na kristal para sa 5 coin at intermediate grade para sa 11 dong, huwag palampasin, ito ay isang mahusay na pakikitungo. Nagalit si Gemstone at nagsimulang magtrabaho, "Wala ng pag-asa ang taong ito, nasisiraan ka na ba ng isip, may extra kang pera, tama? Bakit may biglang magbebenta sa mababang presyo, itong tanga, nakalimutan mo ba ang transaction fees?" Kalmadong humigop ng tsaa si Aaron, nakakaramdam ng pagka-relax habang iniisip, mula sa pananaw ng isang regular na negosyante, hindi mali ang Gemstone. Gayunpaman, para sa isang taong may mga pribilehiyong VIP, iba ito,
sa pamamagitan ng paggamit ng mga perk gaya ng mga garantiya sa presyo, mga diskwento, superior return, at libreng consignment, maaari silang gumana ng iba. Magbaba man siya ng presyo ng 25%, kikita pa rin siya. Pagkatapos ng almusal, sinuri ni Eren ang kanyang mga transaksyon na may masayang kalooban, lalo na sa mga kristal ng mana. Bukod pa sa mataas na demand nito, may isa pang espesyal na punto, ang kanilang mataas na limitasyon sa pagbebenta. Comfortable siyang makapagbenta ng daan-daang piraso ng bawat uri, at kung sakaling maabot niya ang limitasyon, magre-reset ito pagkatapos ng 80 araw. Matagal na hindi nasagot ang mga mensahe ni Gemstone. "Hoy, nakikinig ka ba sa akin?" Pero nag-log out lang si Eren sa system. "Busy kasi ako sa pagkakakitaan bakit mo pa pinagkakaabalahan ang kalokohan niya?" Tumayo si Eren at sinulyapan ang natitirang mga kristal ng mana, nag-iisip. Higit pa rito, kailangan kong gamitin ang bawat pagkakataon para magsanay ng mana breathing. Mabilis siyang umupo sa isang meditative posture at pinaalalahanan ang kanyang sarili, kung natapos ko ang pagsasanay sa aking pisikal na katawan, wala akong pagkukulang. Pero sa ngayon, medyo above average lang ang progress ko. I'm not a true genius, pag-amin ni Eren sa sarili. Kung magpapatuloy ako ng ganito, malapit ko nang maabot ang aking limitasyon, at kapag nangyari iyon, hindi ako makakaligtas doon. Pagkatapos mag-practice ng mana breathing, nag-toothbrush si Eren at naghilamos ng mukha, medyo nababalisa pa rin. "Well, malapit na akong pumunta doon," bumantong hininga siya. Matapos tingnan ng may kumpiyansa ang sarili sa salamin, sinigurado ni Eren ang sarili, "Pero ayos lang, lahat ay naayon sa plano ko." Huminga ng malalim, sinabi niya sa sarili, "Sige, oras na para magsimula ngayon." Kaagad pagkatapos, gumawa siya ng hakbang na yumanig sa Mana Crystal Trading Market. Binawasan niya ng husto ang mga presyo, espesyal na presyo para sa mga kristal ng mana dito, knights, mages, martial artists, lahat ay maaaring gumamit ng mga ito, low-grade crystals para sa 2, 5 coin at intermediate grade para sa 5 dong, halika, halika. Ang post ni Eren ay lumabas sa system channel, at isang serye ng mga transaksyon ang agad na nakumpleto. Napangiti si Eren sa kasiyahan habang bumubuhos ang pera sa kanyang account na parang baha. "Tama, ituloy mo, malapit na," naisip niya sa sarili. Buong pagmamalaking kinausap niya ang kanyang refleksyon sa salamin, sa dati kong buhay, upang marating ang lugar na iyon. Kinailangan kong magsakripisyo ng isang buong taon matapos akong maging isang Panginoon. Pero sa buhay na ito, ano naman, 8 araw pa lang ginagamit ko na ang trading space book. Noong ako ang patriarch ng Stilgard clan, tumagal ng mahigit 1 taon, ngunit ngayon, nagtagumpay na ako, masayang bulalas ni Eren. Siya ay natuwa nang makita ang abiso mula sa banal na mata, na nagpapahiwatig na natugunan niya ang kinakailangan sa pangangalakal para sa pagsulong. Ang kinakailangan sa transaksyon para sa pag-promote ay natupad, dami, 3,500 at 4 sa 3,500, natugunan mo na ang kondisyon, tumaas ang iyong antas ng kalakalan, ikaw ay nasa antas 1 na ngayon. Maa-access mo ang System Channel 1. Nagmamadaling pinili ni Eren ang System Channel 1 ng may kagalakan, sa wakas ay dumating sa System Channel 1. Kaagad pagkatapos, ang trading spacebook ay sumailalim sa isang makabuluhang pagbabago sa hugis at kulay. "Binabati kita, nakarating ka na sa System Channel 1, ito inihayag." Tuwang-tuwang tiningnan ni Eren ang bagong libro, kumikinang ang mga mata, ngayon pa lang nagsimula ang totoong laro, naisip niya sa sarili.